Welcome to a day in the life of a work-from-home ate. Isa sa mga perks ng working from home is 2 minutes before shift, dun pa lang ako nagsiset up and that's okay. Hindi naman tulad nung nasa call center pa ako na kahit 30 minutes, 1 hour ka na nandoon, ang hirap mag-set up kasi super bagal ng mga computer. Tapos may time pa ako to make my coffee kahit naka-clock in na ako. Yung unang shift ko starts at 6 a.m. Dati 5 a.m. kaso nag-end na kasi yung daylight saving time so nag-adjust na ng 1 hour. So dito ang ginagawa ko is nagre-respond sa mga emails, nagpa-process ng mga requests ng mga customers and other concerns. 4 hours lang yung work ko with the client and hindi ako nag-expect na magiging full-time kasi sobrang baba ng volume ng emails. Like, matatapos mo siya within an hour or 2, mga ganon. So yan, alas 8 na nga and nag-login lang ako sa laptop kong isa para sa isang work ko. Ito namang second job ko is nakabase siya dito sa Pilipinas. Bale, freight forwarding company sila. Ang kagandahan nga is work from home din, call support. Hindi siya yung typical na BPO na call after call. Kaya kadalasan nasisingit ko maghilamos, mag-toothbrush, lalo na kapag gumising ako ng mga 2 minutes before shift. And since 10 a.m. na nag-clock out na ako sa isang work ko. If currently naghahanap din kayo ng part-time job, I highly recommend Talent Pop and siguro next time gagawa din ako ng video about them. Pero pangunahan ko na need mo ng BPO experience para makapag-apply ka ng trabaho sa amin. Kaya maganda din na may work experience ka from BPO. Marami kasi mga agency as of right now na naghahanap talaga sila ng may mga experience and kapag sa BPO ka kasi nagtrabaho, US-based yung mga clients mo and may experience ka na makipag-communicate with Americans. So if you're interested, I'll make another video soon and follow me for more updates. Thank you!